So, nandito na po tayo sa buhay ni Jesus, the life of Jesus. In the Bible, there are more than 300 prophecies about the Messiah are truly fulfilled. So, makikita po natin sa Bible, almost 300 prophecies, no, mga propesya sa Biblia galing sa Old Testament down to New Testament, prophecies about the Messiah, the coming Messiah, who is Jesus the Christ, are truly fulfilled by Jesus. Hallelujah. So in Genesis, let us go to Genesis chapter 22, verse 17. It says like this in this verse, Genesis chapter 2, verse 22, 17 to 18. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand in on the seashore. And your offspring shall possess the gates of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. So nakikita po natin dito, as we can see in this verse, that Jesus ay galing po siya sa angkan ni Abraham, dahil po si Abraham po ay isang masunurin po sa Panginoon. So bine-bless po siya ni Lord, no? Pinagpala po siya ni Lord, yung angkan niya ay naging sindami ng buhangin sa dagat, no, sa karagatan. So ang ating Panginoong Jesus na tinutukoy ko ngayong gabing ito ay galing po siya sa angkan ni Abraham. Hallelujah. And it was fulfilled from Genesis down to Matthew chapter 1, verse 1. It was fulfilled in the New Testament, because as I've said later, that there are 300 prophecies in the Bible about the Messiah at truly fulfilled. So isa lang po ito. So babasahin po natin. Let us go to Matthew chapter 1, verse 1. Hallelujah. So follow me in your Bible also. Matthew chapter 1, verse 1, the book of the genealogy of Jesus, the son of David and the son of Abraham. Hallelujah. So it was fulfilled here in the New Testament, Matthew chapter 1, verse 1, that Jesus came from the genealogy of Jesus. Jesus came from, galing po siya sa angkan ni Abraham at ni David. So na-fulfill po ang propesya galing po sa Genesis down to Matthew. So ang si Jesus po na tinutukoy ko ngayong gabing ito ay galing po sa angkan ni Abraham at sa ni David. No? Isa pong pruweba na ang ating Jesus na tinutukoy ko sa gabing ito, siya po ang Kristo, dahil siya po ang naka-fulfill first, na siya po ay galing sa angkan ni Abraham at ni David. And second, born of the Virgin. Yung Jesus na pinag-aralan natin ngayong gabing ito, galing po siya sa isang perhen, no? Babasahin po natin Isaiah chapter 7 verse 14. Hallelujah, Isaiah. Oh, hallelujah. Dali lang po. Isaiah chapter 7 verse 14. Nawala po yung ano ko. Hindi dito na po. Verse 14. Hallelujah. Nawala po. Dali lang po. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin was conceived and bare a son, and shall call his name Emmanuel. So dito po natin makikita sa Isaiah na ang ating Panginoong Jesus ay galing po siya sa sinapupunan ng isang babae na birhen, no? So it was fulfilled also in Matthew. Matthew chapter 1, verse 18 to 23. Verse 18
to 23. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with a child from the Holy Spirit. So nakikita po natin dito na ang ating Panginoong Jesus ay galing po siya sa sinapupunan ng isang berhen. So my point here is, lahat po ng tao, lahat po tayo ay galing po sa sinapupunan ng isang babae. Wala pong tao na nabubuhay sa mundong ito na hindi po galing sa sinapupunan ng isang babae. Ngunit ang point po dito, lahat po tayo ay pinanganak galing sa babae. Pero itong Jesus na ito, yung life ni Jesus, ay hindi po siya karaniwan, no? Hindi po siya karaniwan. Galing po siya sa isang berhen na babae. Kaya nga, dito makikita po natin dito sa Matthew, no, chapter 1, verse 18 to 23, yung love story nila ni Joseph, no, noong araw. So nakikita po natin, nung nalaman ni Joseph na si Maria ay magdadalang tao na, so gumawa siya ng paraan, lalaya sana siya kasi ayaw niyang mapahiya. So, but the angel came to Joseph and sinabi ng anghel na yung dinadalang tao ni Maria, hindi po yun galing sa tao. So, galing po yun sa Espiritu Santo. So, unique po yung pagkatao ng ating Panginoong Jesus. He was born from a virgin and he was conceived, Mary was conceived from the Holy Spirit. Yung ama niya po ay ang banal na espiritu. So tayo po may ano po tayo, may ama po tayo, ngunit yung ama po natin ay makasalanan. Pero itong Jesus na ito, yung ama niya po ay Diyos. No? So napakagandang napakalaking ebidensya na po ito. No? Maraming tao na naghahanap pa po, yung mga members po natin sa church, lipat-lipat kung saan po kasi may hinahanap na totoo. Ito na po yung totoo. Kung sino pong nakikinig ngayon, ito na po yung totoo. Na ang ating Jesus na sinasamba, yung ating Jesus na palagi nating worship, yung worship natin every Sunday, so siya po ang totoong Kristo. Dahil po siya ang naka-fulfill galing sa Old Testament na siya po ay galing sa isang berhen na babae, no? At ang kanyang galing po siya sa Holy Spirit. So ito na po yung isang ebidensya. So maraming tao dito po sa amin, ang iba lipat ng lipat kung saan po naghahanap ng katotohanan. Ito na po yung katotohanan, no? Dito sa Mindanao, maraming katotohanan, nagsasabi na studio na ang katotohanan. Ngunit ngayon, pinag-aralan po natin, no, kung sino man pong nakikinig. Ito na po yung katotohanan, ang gospel na ito, that Jesus is the Christ. Ang pangalawang prueba po ay galing po siya sa isang berhen, and it was fulfilled. From the Old Testament, it was fulfilled in the New Testament. At ang isa pa pong katunayan na si Jesus po talaga ang totoong Kristo. Siya po ang totoong Messiah. Siya po ang totoong the anointed one, no? So pupunta po tayo sa Deuteronomy. Micah chapter 5 verse 2. Sabi po dito, but you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be the ruler of Israel. So dito po makikita po natin dito sa Micah chapter 5 verse 2 na ang ruler ng Israel ay galing po sa Bethlehem. So ano na po, pinaprophecy na po dito na ang Mesiya ay galing po, ang Kristo na ito ay galing po sa Bethlehem. So papatunayan po natin ito. Ito po ay fulfilled also in the New Testament, no? From Old Testament, so it was fulfilled in the New Testament. So let us go to from Micah down to Matthew chapter 2 verse 1. Matthew chapter 2 verse 1 says like this. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judah
In the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem saying, where is, ito po, makikita po natin dito, no? Na ang Mesiyas na sinasabi na darating ay galing po. Ang birthplace po ng ating Panginoon ay galing po siya sa Bethlehem of Judah. So it was fulfilled. Hallelujah. Thank you for that, O God, na galing po siya sa nasabi sa Old Testament na galing po ang so it was fulfilled here in Matthew chapter 2 verse 1 na galing po talaga siya sa Bethlehem of Judah. Oh, glory to God. Napakasarap po. So, yun po ang pangatlong prueba na siya po talaga ang totoong Kristo. Si Jesus po talaga ang totoong Mesiyas. In Deuteronomy chapter 21 verse 21 to 22. Makikita po natin dito 21 verse 21 to chapter 21 verse 22 to 23. And if the man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on the tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For hung is the man, for a hanged man is cursed by God. So dito po natin makikita, mga kapatid, na ang isang fulfillment ni Jesus na siya po ang totoong Kristo. Ito po ang isang ebidensya na siya po ang totoong Kristo. Dito po sa Deuteronomy na binabasa ko po kanina, na si Jesus po ay naging kasumpa-sumpa ng kanyang ama, no? Naging sinumpa ng kanyang ama. Bakit po nasumpa? First is the man who hung on the tree. No, lahat po na may karumal-dumal na ginagawa, mga kasalanan, malaking kasalanan, ang parusa po ay doon po sa cross. So sa Jesus, bakit po siya naging makasalanan po? Bakit po siya pinarusahan? Kung tutusin, wala po siyang kasalanan. Wala pong makitang dungis na kasalanan kasi po siya po ay Diyos. Dahil po, the point here is, when Jesus dinala niya po ang ating mga kasalanan, inako niya po lahat ng mga kasalanan. So, the Father, ang ama niya po, sinumpa po siya. So, ang ating kasalanan naging sumpa sa kanya. So, dahil po sa atin, dahil po sa napakalaking love niya po sa atin, kahit na susumpain man siya ng kanyang ama. So, naging curse sa kanya, no? Naging curse sa kanya. Lahat ng tao na ilagay doon sa cross, sorry po, may disturbance. Naging curse po dahil po sa kasalanan natin. So, inako niya po lahat ng mga kasalanan natin. So, Matthew chapter 27, verse 26 to 50. Matthew chapter 27. Verse 56 to 26 to 50. So dito po makikita po natin yung Matthew chapter 27 verse 26 to 50. Makikita po natin, babasahin ko po. When it was evening, there came a rich man from Matthew chapter 27, verse 26 to 50. Ito po. Dali lang po 26 to 50. Then he released for them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. So makikita po natin dito sa verses na ito na si Jesus ay naging pinangako, died on the cross, no, because of kasalanan. So na-fulfill po niya dito dahil po sa yung
kung makikita po natin yung na-crucify na po si Jesus doon sa cross, may dalawa pong kriminal na nasa tabi niya, no, left and right. So yung mga dalawang kriminal na yun, karapat-dapat sa kanila na ilagay po sila doon sa cross. Pero yung Jesus na si Jesus Christ, wala po siyang bahid na kasalanan. So hinako niya po lahat yung mga curse. So ito po na-fulfill po dito, no? Na naging curse siya, naging kasumpa-sumpa po siya. No? Lahat ng tao ay sinumpa po siya sa panahon iyon dahil po sa atin. So, ito po ang fulfillment, the greatest fulfillment, the Lord Jesus Christ on the cross. No? Naging nadungisan po siya ng kasalanan natin. So, naging curse siya para sa kanyang ama. So, ito po ang down to, let us go to Isaiah chapter 53 verse 9. Another verse is here that proves that Jesus is truly the Christ. Isaiah chapter 53 verse 9. And he made a grave with a wicked and the rich man in his death. So nakikita po natin dito na ang Kristo na tinutukoy ay galing po sa buried. Dito, doon po siya inilibing sa tomb of a rich man. No? Dito, and it was also fulfilled here in Matthew chapter 27 verse 21. So kung makikita po natin dito, Matthew chapter 27 verse 57 to 61. Ito na po. When it was evening, there came a rich man and from Arimathea named Joseph, who was also a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him. And Jesus took the body and wrapped it in a clean linen clothes and laid it in his own new tomb. So makikita po natin dito na si Jesus na tinutukoy po natin ay buried po siya, rich man. No? He was buried in a rich man tomb. No? In the tomb of a rich man. So doon po siya nilibing sa mayaman, no, ang ating Panginoong Jesus. And in another proof here in Psalms chapter 16 verse 10. Hallelujah. Psalms chapter 16 verse 10. Verse 10. For you will not abandon my soul to Sheol, for let your Holy One see corruption. So makikita po natin dito na ang bangkay ng ating Panginoon ay wala na po doon, no, sa kanyang libingan. So he was resurrected. And in Matthew chapter 1 verse 28 verse 1 to 10, so makikita po natin doon sa Matthew na during the resurrection after the death of Jesus, he was buried in the tomb of a rich man. So sa pangatlong araw po, pinuntahan po siya ng mga babae doon sa kanyang libingan at nawala na po si Jesus doon kasi po nabubuhay na po ang ating Panginoon. The angel appeared to them and announced them, no, na nabubuhay po ang ating Panginoon. So ano po ito po ang pinaka-peak na nagawa po ni Jesus, no? Na hindi po siya nananatiling buhay. Siya po hindi po siya nananatiling patay. Naging buhay po ang ating Panginoon. So ito na po ang napakalaking prueba, no, mga kapatid. Huwag na po tayong hahanap-hanapan ng ibang prueba. Dahil yung Jesus na sinasamba po natin, siya po ang totoong Kristo dahil hindi po siya nanatiling patay. Nabubuhay po siya after 3 days. Hallelujah. That was the big that was the malaking fulfillment na Jesus dahil yung Diyos natin na sinasamba, hindi po siya patay.
Hallelujah. So, he was resurrected. And makikita po natin dito, almost 300, as I've said before, there are almost 300 prophecies of the Bible about the Messiah was truly fulfilled. But ito po ay kunti lang po. Kasi po kung tatalakayin po natin yung 300, hindi aabutan na tayo ng isang araw, hindi pa po matatapos. So ito po ang pinakamalaking achievement lang po ni Jesus na nagawa po doon. Na siya po ang nagpapatunay na siya po talaga ang Kristo. Wala na po iba. So number 2, public ministry of Jesus. Sa Matthew chapter 4 verse 23. Matthew chapter 4. Chapter 4, verse 23. And he went throughout the Galilee, teaching their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. So makikita po natin dito during the ministry of Jesus, no, na si Jesus po, nung siya po ay 12 years old pa lang po, hinahanap po siya ng kanyang ina at kanyang mga kapatid kung saan na po siya nagpupunta. So nakikita po nila doon si Jesus doon sa templo, doon sa synagogue, no, ng kanyang ama. At anong ginawa ng bata? Siya po ay nagtuturo doon sa templo, no? To in synagogue. So siya po ay nagtuturo. Ano po tinuturo niya po? He was preaching the good news of the kingdom. So kamangha-mangha po ang kaalaman ng batang ito sa panahong iyon kasi po yung bata, hindi po yun ordinaryong bata kung hindi po siya po ay Diyos. Kaya po, kaya niya pong ipahiwati, kaya niya pa ipaliwanag ang kaharian ng Diyos. Kasi siya po ay Diyos, siya mismo ay Diyos. Si Jesus mismo ay Diyos. Hallelujah. So lahat po during his ministry, marami pong mga may sakit na mga tao na nahi-heal po sa kanilang mga karamdaman. No? So, hindi lang po mga physical na mga karamdaman hanggang sa spiritual na mga karamdaman po. Pinagaling po sila ng Panginoon. So, some of them are healed. No, yung may mga pananampalataya sa Kanya. So, bubuhay po sila. Marami pa pong mga milagro na nagawa po ni Jesus. Ang iba po sa kanila, yung mga disciple po, sumasama lang po kay Jesus nung time na yun kasi may mga personal na mga motibo. So, parang pareho lang po sa buhay natin ngayon, no? May mga tao na sumasamba lang sa Panginoon. So, pumasok lang sa church kasi may mga personal sila na mga motibo sa loob. Yun po ang nangyayari po. So, Jesus was teaching in the synagogue about the kingdom. What is the kingdom? What is the gospel, no? Jesus preaching the good news. The good news is the gospel of the kingdom. What is that gospel of the kingdom? That Jesus is the Christ. Yung tinutukoy na Biblia, yung purpose ng pinaka-purpose ng Biblia doon sa John chapter 20. Every time I preach the Bible study, every time I encounter people, so yun po ang sinasabi ko po, na maliligtas po tayo kasi ito po sa amin ang daming mga klase-klaseng gospel na dumating. Yung mga bata po, inaano pa po nila na hindi kayo maliligtas. So marunong na po silang sumagot na wala pong makaliligtas ng iba, kundi ang papaniniwala lang po na ito. Kasi po, sa panahon po ngayon, marami pong taong may alam na may isang Jesus na napapako doon sa cross, may isang Jesus na nabuhay. Kaya nga, sineselebrate pa nga natin, no? Tuwing, Holy Week. So lahat ng tao pumupunta doon dito sa amin, no? Testify ko lang dito sa amin. So lahat ng tao may alam. Ngunit hindi lahat ng tao ay naniniwala. Ang hirap paniwalain ng tao kahit ilang ulit mo pang ulit-ulit na binibigkas na sinasabi na ang Jesus na ito, walang ibang makapagliligtas po sa atin. Yun lang po ang pananampalataya natin. Maniniwala po tayo na si Jesus, Jesus, kung babalikan po natin in John chapter 20 verse 31, sabi po ng Bible, no? John 20 chapter 20 verse 31, and this was written. Ito po ang pinaka-purpose ng Biblia. No, it was written that you may believe. No,
maniniwala po tayo sa anak ng Diyos. You may believe that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Christ, and by believing, He is the Son, the only Son of God, and by believing in His name, we have eternal life. Wala ka po iba. Ang simple-simple lang po, kaya lang po ang hirap talaga panimulaan ng tao. Maniwala ang tao, lang kaalaman. Alam po ng tao, alam po natin may isang Jesus na namatay sa cross, pero ang hirap maniwala. Yun po ang sa tayo pong mga preacher, no, lahat po tayo na nandito ngayon sa discipleship na ito. Tayo po lahat ay mga preacher. So, yan po ang iporsige po natin, ang paniniwala. Sa panahon po ngayon, ang hirap po talaga ng tao maniwala. Yun po ang experience po namin dito sa Cagayan de Oro. Maraming mga teaching. May gospel, may prosperity gospel. Kung hindi ka bibigay, hindi ka yayaman. Kung hindi ka, marami, napakarami po. So, isa lang po ang tinutukoy ng Biblia, maniwala lang po tayo sa anak ng Diyos. Kasi Jesus na siyang Kristo at maliligtas po tayo. Makakamta na po natin ang kaligtasan. So, it is finished already on the cross. Our all burdens, no? Kahit pa yung mga COVID na yan, kahit po yung mga famine na yan, kahit pa yung mga pandemic na yan. So, it was already finished on the cross because Jesus was cursed in the cross for us. Kaya nga, pinako siya sa cross, dinala niya po lahat yung mga kabigatan natin. So, talagang napakabuti po ng Panginoon na ipinahayag po natin, na-reveal po sa atin itong gospel na ito. So, wala na po tayong, napakasarap po pag ang totoong gospel ay nabubuhay po tayo dito, no? Before I continue, so I will testify my experience here in ministry, no? Kahit kasi bago pa po ako, yung husband ko noon, na siya po ang una. So ang experience ko po sa ministry, napakahirap po talaga ng mga tao ipapaniwala sa Jesus ang siyang Kristo ba? Dahil napakaraming lumalabas ngayon na gospel, na sila po ang totoo. Pero tayo po nakakaalam ito, relax lang po tayo, amen? Iporsige po tayo. Sabi po ng Biblia na bukang bibig po na to, no choice po tayo na ang mga bunganga po natin, palagi pong binibigkas natin, palagi pong lumalabas sa bibig po natin. Sabi ng iba, nakakasawa na kasi yung lumalabas sa bunganga niya, puro Jesus is the Christ. Kasi yun po, pag kilala natin ang toong Kristo, natural na lang po na lumalabas sa atin. Kasi Jesus po ang totoong Mesiyas. Jesus po ang totoong Kristo. He was fulfilled over 300 prophecies in the Bible. So ito po ang mga ministry ni Jesus nung araw. No? He was teaching in the synagogue about the good news. And the good news was Jesus is the Christ. Through Him, we have eternal life. Believing that Jesus is the Christ and we have eternal life. The Son of God, believing in His name, we have eternal life. So marami pong mga benefits ng araw na yun. No, sa panahon ni Jesus. So ito po sa number 3 po ang cross and resurrection, no? Ito po ang pinakapaborito ko po, yung cross and resurrection. Jesus was died on the cross and after 3 days he was resurrected. No, napaka nagbibigay po ng pag-asa po sa atin. Kung nabibigatan na po tayo, isipin lang po natin ang ating Panginoong Jesus ay hindi nananatiling patay doon sa cross. So before titingnan po natin ang Lucas. Chapter 23, verse 45. Verse 45. Hallelujah. John 14, verse 6, no? The cross and resurrection. So ito po ang pinaka-paborito ko po. Jesus said, sabi niya po dito sa John 14. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Who was that lead? That is Jesus the Christ. Hallelujah. Jesus did not say that I have a way, I have the truth, but He Himself said that I am the way. He is the way. So marami pong nagsipaglabasan ngayon na pwede po daw tayo makapunta sa ating Ama kahit hindi po tayo dumaan
kay Jesus, no? Napakamali po. The way to meet God has been opened. So through Jesus, that He is the way, He is the way, the truth, and the life, we can come to the Father, no? Makapunta na po tayo sa ating Ama. So, bawal po ang shortcut, mga kapatid. Tayo pwede mag-shortcut na pupunta lang tayo sa Ama, hindi tayo nadaan sa anak. No? So, napakarami po dito, mga ganyan nga mga teaching. So, pasalamat po tayo sa Panginoon na si Jesus po ay binigay na isang daan. No? Siya po ang open doors na tayo po ay makapunta kaagad sa ating Ama. So, through His death, through the resurrection of Jesus on the cross. Hallelujah. Hebrews chapter 9, verse 22. Hebrews chapter 9, verse 22. Chapter 9, verse 22. Praise God. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Hallelujah. So, yung blood ni Jesus doon sa cross, ito po yung nagdala ng solusyon, no? Solusyon sa lahat nating mga kasalanan. So, Jesus, the one possession of Jesus is the priest, no? Siya po ang nag-solve ng ating mga kasalanan doon sa cross. Yung dugo niya po na walang bahid na kasalanan, doon siya po mismo ang nagdala doon upang tayo po ay mabilis po ang pagka-communicate natin sa ating mga na-release po yung problema natin sa kasalanan through Christ, no? Wala po yung kasalanan po na ano po tayo, yung ni-rescue po tayo ng ating Panginoon dahil po ang kasalanan, ang problem of sin, ito po ay isang napaka-serious na sitwasyon na walang kahit sino mang makapag ahon sa atin. Si Panginoon, si Jesus Christ mismo. Siya lang po mismo, yung Jesus na tinutukoy ko po ngayon, siya po ang Kristo. Siya po ang nag-solve ng tanang kasalanan po natin doon sa cross, no? Dala niya po lahat ng mga kasalanan. Pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. So, all we have to do is to believe that He is the Christ. Hallelujah. Ang simple lang po. Believe lang po tayo. So, sa resurrection po, dito po, the problem of Satan. So, solve na po yung problem natin kay Satanas, no? Dahil kay Satanas, no, sa Satan, he was a deceiver from the very beginning. So, dinisip niya po yung mga mind na to. He was blinded, the minds of unbelievers. So, yan po ang napakahirap gawin po ng tao, no? Dahil po yung kaisipan po natin, ginulag po ni Satanas na hindi po natin makikita ang glory ng gospel. So, kaya nga kahit kapag ang tao ay hindi pa kilalang totoong Kristo, kung sino po talaga si Jesus, so yung kaisipan palaging bulag. Kahit anong sasabihin mo, hindi ko maintindihan. So, yung problema po, ang resurrection po, ang pagkabuhay po ni Jesus, solve na po ang problema natin kay Satanas. Kasi si Satanas palagi yung grabe ang gusto ni Satanas sa panahon ngayon, lalo na yung pandemic. So, muli po siyang nabuhay. Hallelujah. Muli po siyang nabuhay. So, ang lahat ng mga kasalanan, lahat ng problema natin kay Satanas are already solved through His resurrection. Ito po ang pinakamalaking ebidensya po kasi sinasabi ko palagi po na yung death, yung kamatayan ni Jesus doon sa cross at ang kanyang pagkabuhay ay ito po ay isang pinakamalaking ebidensya na siya po talaga ang Kristo. Dahil hindi po siya nananatiling patay. Siya po ay nabubuhay. Hallelujah. So lahat po tayo ay makaranas po ng kamatayan. Sabi po ng Hebrews, no? Wala pong 9:27, wala pong nanatiling buhay hanggang sa
hanggang sa katapusan. So lahat po tayo ay makaranas ng kamatayan. Ito po, lahat po ba ng namamatay ng mga tao, kahit yung husband ko, hindi pa po bumalik, no? Kasi po, ang sabi po dito, na ang si Jesus na ito ay nag-resurrect po siya, no? So, after 3 days, nabuhay. Lahat ng tao makaranas ng kamatayan, pero wala pong isa nakafulfill. Si Jesus Christ na after his death, he was resurrected. So, nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay siya po talagang Kristo. Wala na pong iba. So, sa kanyang muling pagkabuhay, ang lahat po ng problema natin kay Satanas, po, solve na po. Amen? So, wala na pong panahon si Satanas upang bulagin po tayo sa katotohanan ito. And I hope, brothers and sisters, na hindi na po tayo mabubulag. Amen? Patuloy po natin buksan ang ating kaisipan na paniwalaan talaga yung Jesus na nabubuhay. No, hindi na nanatiling patay. Yun ang pinakamalaking ebidensya na palagi kong sinasabi sa church. Na siya, yun ang pagkamatay ni Kristo sa cross. Yung kamatayan ni Kristo sa cross at ang muling pagkabuhay, yun ang pinakamalaking ebidensya. Wala pong makagawa niyan. Wala pong makafulfill niyan. Siya lang po. Dahil siya po ang totoong Kristo. Siya lang po ang totoong Diyos. Hallelujah. And we cannot come to the Father except through Jesus. No? Dadaan po tayo kay Jesus bago po tayo pupunta sa Ama. Hallelujah. Hindi po pwede ang shortcut. Pupunta lang tayo sa Ama, hindi po natin paniwalaan ang anak. Praise God. Hallelujah. And he fulfilled the work of Christ through his cross and resurrection. Tama po mga kapatid, no? Ito pong pinakamalaking evidence na fulfilled po niya ni Jesus ang pagka-Kristo dahil po sa kanyang kamatayan sa cross at sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po. Wala na pong ibang hahanapin ng tao pag nabuksan na po ang kaisipan. Hallelujah. Ito na po yung totoong Jesus na kilala po natin. Siya po talaga ang Kristo. Hallelujah. Siya po ang talagang Messiah. So Jesus testified through his life that he is the Christ. Si Jesus mismo nag-testify po sa kanyang sarili na siya po talaga mismo ang Christ. Hallelujah. And tayo po na mga disciple po niya ay dahil po natatanggap na po natin ang Holy Spirit. So ang Holy Spirit po, siya po ang nagtulungan po tayo ng Holy Spirit na i-testify si Christ. Hallelujah. Wala na po tayong i-testify na iba, kundi si Christ lang. Na bawat preaching po natin, si Jesus lang po ang mapataas. Dahil he was fulfilled. He is the one who fulfilled the work of Christ through his death and resurrection. That Jesus, the life of Jesus is a blessing for us. No? He was he came from the seed of Abraham and David, and he was born of a virgin. Galing po siya sa isang babaeng birhen at pinanganak po siya sa Bethlehem of Judah, and he was hung on the cross because of our transgressions and sins, no? So, and he was buried in a tomb of a rich man, and he was resurrected after 3 days. So, and this ministry, he was teaching in the synagogue about the gospel. So every time we preach, do not preach another gospel. We preach only that Jesus is the Christ, the gospel of the Bible, that Jesus is the Christ, no? Like Jesus during his ministry. And the cross of resurrection of Jesus, it is the big evidence for me and for us that Jesus is the Christ. The death and resurrection of Jesus proves that he is only the Christ. That is the great evidence. No, kung pupunta po tayo ng korte, mga kapatid, so hahanapan po nila tayo ng ebidensya. So ito po ang pinakamalaking ebidensya para po sa akin na yung Jesus na kinikilala po natin, siya po ang totoong Kristo dahil hindi po siya nananatiling patay, no? Nabubuhay po siya. Lahat po tayo mamatay, sabi ko kanina, pero hindi po tayo, wala pa po akong nakita na namatay na bumalik.
Si Jesus lang po ang naka-fulfill ng ganyan. So Jesus testified that in his life that he is the Christ. Yun lang po. To God be all the glory. So let us pray. Hallelujah. Lord, thank you for the deep revelation, Lord God.